Maayong gabi sa atong tanan. So, dire atong pamatud-an na Ezekiel 9, mo na siya ang paghukom sa sulod sa iglesia, mo na siya ang purifications of the church, o ang Ezekiel 9 dili na siya ang 7 last plagues. Atong tagaan og pagtagad ang Ezekiel chapter 9 o ang 7 last plagues. Pero sa dili pa ta moadtos magpadayon, ako nay basahon kining nindot nga passages na mabasa sa Testimonies Volume 3, page 267, paragraph 1. Ingon dere, who are standing in the council of God at this time? Is it those who virtually excuse wrongs among the professed people of God and who murmur in their hearts? If not openly against those who would reprove sin, is it those who take their stand against them and sympathize with those who commit wrong? No, indeed, unless they repent and leave the work of Satan and oppressing those who have the burden of the work and in holding up the hands of sinners in Zion, they will never receive the mark of God's sealing approval. So ang pangutana, kinsa man ang makabarog sa tambag sa Ginoo nini nga panahon? Ha? Ang mga tao sa sulod. Ingon dere, who are standing in the council of God at this time? So, ang Ginoo naa siya'y council dere sa ato sa church, sa mga sayop ginabuhat didto sa taliwala sa iyang katawhan. O ingon siya, nagabagulbol sa ilang mga kasing-kasing kundili sa dayag, batok ni adtong kinsa mubadlong sa sala, kadtong mubarog batok kanila og musimpatiya ni adtong nakahimog sayop. Ingon siya, dili, no. Ingon siya, indeed, unless they repent and leave the work of Satan in oppressing those who have burden of the work and in holding up the hands of sinners in Zion. Zion means church, Isaiah 51 verse 16. Ingon dere, they will never receive the mark of God's sealing approval. Okay, padayon. They will fall in the general destruction of the wicked, represented by the work of the 5 men bearing slaughter weapons. Mark this point with care. Those who receive the pure mark of truth, wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by a mark by the man in linen, are those that sigh in that cry for all the abominations that be done in the church. Na ay mga abominasyon o tanang mga abominasyon na ginabuhat sa sulod sa iglesia. Their love for purity and the honor and glory of God is such, and they have so clear a view of the exceeding sinfulness of sin that they are represented as being in agony, even sighing and crying. Read the 9th chapter of Ezekiel. So muna siya ang tanang mga dautan, mga matay dito sa general destruction, dito sa gitawag nga 5 men bearing slaughter weapon. Ingon niya, that sigh in that cry for all the abomination that be done in the church. So ang mga taong makadawat lang sa silyo, sa God's approval, mao lang tong mag-sigh and cry. Ang sigh and cry, sigh means reform sa kaugalingon, and cry to share the message to others sa tanang dulongtanan nga ginabuhat sa sulod sa iglesia. Their love for purity and the honor and the glory of God is such, and they have so clear a view of the exceeding sinfulness of sin that they are represented as being in agony, even sighing and crying. Read the 9th chapter of Ezekiel. So Ezekiel ang gihatag ana nga statement. Ezekiel 9. Ang Ezekiel 9, before sa loud cry, before sa kadawat ka sa latter rain, ang Ezekiel 9, after na siya sa 42 months. Sunod man na siya. Kay ang kanamanggong persecution, diha na 42 months,
mao man na ang, di ba, ang kagutom, diha, di ba, mga pagsulay. Sunod na diya ang mga kagabis. Wala pa. Wala pa to, layo pa to. Sa 42 months, sa gera mo guna siya, o gera ka ng sa Mateo 24 na gera, na dihang gutom, kamatay. Kana nga gitawag nga 42 months, mao na siya ay makapabalaan sa tao nga magtininuod yun siya. Ang sunod ana Ezekiel 9, kay kung dili man good makalabang ang katawan sa Ginoo ana Brad, dili ma-Ezekiel good 9 sila. Dili man ma-purify. Not confederate, oo. Confederate sa gobyerno. Diba mga mater sila, diba? Oo, sa Sakaria 14. So, sabi pa, diya magsugod ang... Before pa ni, ang pagka malagpasan mo to, susunod na ang Ezekiel 9. Mamatay to sila. Oo, mamatay. Mamatay sila. Ang muapil sa gera na mga Adventist, mamatay to sila sa gera. So, ang Ezekiel 9, sunod na. wala mamatay, kinamatay naman sila. Dili man to tanan mamatay. Oo. Dili man to tanan mamatay. Nay mabili. Tino ka na nagbantay sa ipapahulay, kandidato sila nga magdawat sa Mark. Kaya pa ko tana, kung saan mo lang pagdawat sa Mark, kung na namatay naman sila alang general destruction. Ang Mark of the Beast dito na siya sa Babylon. Dito na kasi kini manggong kining Ezekiel 9. Ingon man diya nga ang pagsumbin ang Adventista na binityung tanay na nagbantay sa ipapahulay, ang ila madawat, dili ang marka sa Ginoo kini Mark of the Beast. Hindi sila nga madawat sa Mark. Saan mo lang pagdawat nga di naman sila. Lahi man to siya na time. Ang gisgutan ni Sister White na Adventist dito sa Mark of the Beast, ang Great Multitudes na. Kay kini ang salubangon manggod sa Adventist sa church, dili ang sandilo. Kay ang Adventist man ang loud cry. Ang purified church mo na siya ang Adventist. Pag abot sa sandilo, loud cry na purified na ang church. Ang Adventist nga gisgutan ni Sister White dito kadtong ituo sa Great Multitudes to. Wala to yung mapiktahan. Mo to'y mapiktuhan na dili sila makagwanta sa tribulation. So mo na siya. So kini, sa dili pa ta magpadayon ato unay hanyoon sa Ginoong kaalam sa balaang espiritu. Ang Lord unay ta. Brother Bing. Kita, mahal na salamat. Nalawat at kami, nagtatapos na sa pagtuwa sa espiritu sa Lord, alaman kayo sa nakatusan. Pagpasewa kami sa sa pagkamaan kami sa pagkamati ni sa pagkakaglaga sa mga sa karoon na nagulog ko sintaw sa Lord, ako sa ginampo siya na nagpasapot sa mga sa espiritu sa pagkakaglaga o kayo sa makaiba rin kung ako sa God na ay posisyon nasa kaluwa. Kaya nakapagbilang po kasalamat natin sa alam ng Christ Jesus. Amen. Sa dili pa ta mo padayon aniha ato na isitel gamay. Ang 70 Adventist before Sunday law mo to yung imong giingon kadtong mambiya sa pagtuo. Wala pa to. Ang 70 Adventist na gamiton sa loud cry, ang iyang sa lubangon ang gitawag na 42 months ang Third World War. Preparasyon to siya para pagsulay man to para makabarog siya ang iyang pagtuo mahugot sa Ginoo kay naay Ezekiel 9. So ang mga matay ato Brad ang wala sa church mao na siya ang ilahid-lahing mga reform. Kay ang Ezekiel 9 exclusive siya sa church. During sa 42 months, Ang mga matay dito, mga kay wala man sila sa church. Ang kanang mga hinggawa sa church na mga Adventist gihapon, daghan man kayo ng gawas. Nga nagtuo gihapon sila, nagpractice pero wala sa church. So mga matay to sila sa 42 months sa gira. Mo to siya. So sa church wala yung mga matay ito sa 42 months. I-reserve sila sa Sa Ezekiel 9. Dili ta makasulti na naging ba Third World War? Oo, na pag-purify. dili. This is parts of purification sa church. Dili Oo, siya. pag-purify ang great tribulation ba sa Patimor? Naamanggoy tribulation sa
sa babae o sa remnant overseed. Parehas na sila. Sa 144,000 na ay sa lubangon na apoy sa ang Great Multitudes. Ang Great Multitudes, dito na siya sa Sandilo na mismo. Pero ang sa church, wala pa'y Sandilo. Mauto siya. Kay para makabarog ang kuan, pag abot sa Ezekiel 9, purification na sa church, triumphant na, mula og Christ siya. Ang mga mudawat nito, sila na pud ang mukuan sa Sandilo. Ang na-purify diri na church, dili na to magtarog sa Sandilo. Kay sa great controversy of early writings, dagami naman ang kuan. Oh, Great Multitudes. Makonvert sila, oh. Basta, ang 144,000 o Great Multitudes, parehas na sila muatubang sa mga pagsulay. Kay wala may maluwas na dili ka makuan sa pagsulay. Kalabang. 44,000 ba? Manako. Ah. Kita takana. So, parehas na siya. Okay? Dirita sa Ezekiel 9 o sa 7 last plagues. Diri unay ta sa type. Sa type, dito sa Egypt, ang butangan og silyo ang doorpost. Sa atong panahon karon sa antitype, agtang na siya. Sa type, usa ka anghel ra. Pero sa Ezekiel 9, 5 na ka anghel. Sa antitype. Okay. So wala pa to ang pagpamatay sa mga firstborn. Gisultian una tanan. Ang Egypt, ang Goshen, ang tanan. Nagbahatag unay mensahe bago pa to ibutang ang judgment na ay warning message. So, sultian na to daan. Before Egypt was visited by this terrible judgment, the word of the Lord came to the fathers and mothers among the Israelites, there to remain until the destroying angel had passed over the land. So, sunod. When God was about to smite the firstborn of Egypt, He commanded the Israelites to gather their children from among the Egyptians into their own dwellings and strike their doorposts with blood, that the destroying angel might see it and pass over their homes. So, muna siya. Diri pod sa ato, may kalahian ng gamay kay sa agtang naman siya. Maura na siya, volume 5, 505, paragraph 2. So, muna siya ang type and antitype. The destroying angel is soon to go forth again, not to destroy the firstborn alone, but to slay utterly old and young, both men, women, and little children who have not the mark silyo dito sa agtang. This experience of the Israelites is wonderful lesson for us today. So, muna siya. Okay, diri na ta. Doorpost, tapos foreheads na sa atong panahon karon. So, diri ta. Ang pagpamatik sa mga kaanakan sa Ginoo, kang Ezekiel nga vision o kang John is the same. So nauna ang kang Ezekiel na ay pagpamatik, tas ang di mapatikan is slaughter, kang John na ay pagpamatik. Ang sunod gipakita niya pila ka buok ang mapatikan, 144,000. Wala gipakita kang Ezekiel. Kundi ang gipakita kang Ezekiel kung unsay may tabo sa wala mapatikan. Wa si Ezekiel kay balo kung pila ang mapatikan. Amo na siya 144,000. With the 2,000 Matikan to, tanan, mapatikan siya tanan. So kana na pagpamatik, kana nga panahon kay ang 144,000 of Great Multitudes magkalahi man na siya na panahon. So kana na pagpamatik sa Ezekiel 9, sealing angel, tapos na slaughter weapon, may tabo sa sulod sa iglesia. So lahi to nagpapamatik sa loud cry. Pagpamatik gihapon to. So, magkaiba magud sila og period of time. Di siya pwede madungan. Okay? Sa event lang, no? So karon, so saan mo na to pagpamatuod nga kana siya literal nga pagpamatay o slaughter. So tungod kay judgment man ni siya, mabasa man diha na pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios. So kana nga paghukom literal gyud na siya sama sa paghukom kang Noah, Sodom and Gomorrah, slaying the firstborn, kalaakan, Kuradatam, Abiram, sa 7 last plagues, sa impyerno, puro literal na paghukom. Kini siya literal gyud na siya. May tabo. Ang 7 last plagues na siya. Samantalang sa katawan sa Ginoo begin, nagsugod, wala magsingon na magtapos diha. Nagsugod lang sa balay sa Dios. So, for the time is come that judgment must begin. Diha lang magsugod sa katawan sa Ginoo. Pero wala nagkuhan diha na diha magtapos. Wala na.
na kundi diha lang siya magsugod. So diha man magsugod ang paghukom sa balay sa Dios, diha pod magsugod ang pagpamatik, ang pagsilyo sa church. So kay ang paghukom magsugod man sa balay sa Dios, so ang pagpanilyo sa dili pa hukman, silyuhan unay siya, especially in the closing work of the church, the sealing of the 144,000. Ang naghinapos nga bulaton sa sulod sa iglesia. So kinahanglan ang mga tao sa sulod sa iglesia mahibalo na naay pagpamatik sa 144,000. Kinamoy mo ingon na kung di gani ko ma-appeal sa 100% dito lang ko sa Great Multi Church. Lahi naman po ito na panahon. Diri ka magkinabuhi sa imong panahon. Kaya di na ka makinabuhi pagpatay na ka, di na kakaabot. Okay. But dili mo gibo ano ko para sa ang mga buhi. Ang buwan lang ang patay pag itin ko sugod. Ang mga buhi From 1844 na to kang Adan. Imbestiga, ano siya. karan Tapos from 1844 hantod sa kuan ang kadtong kadto na pong under the message of the third angel. Amo na po to. So isa judgment for the dead po to. Latanan man to sila. Okay? So kinahanglan gyud ang matag membro ang tanan may balo ang naghinapos man ni nabulaton sulod sa iglesia ang pagpamatik. Pag humagpatik gamiton man sa loud cry. Ang sa kabangon niya mautong gitawag nga persecution, Third World War, 42 months para maandam siya para pag Ezekiel 9 ang tanan mahimong triumphant. So mo na to atong gisulti ganina ang mga matay didto kanang mga hinggawas sa sulod sa iglesia. Tas ang Ginoo sa sulod sa iglesia muhukom siya ang mahabilin 144,000 og kadtong wid. Dirita, ang city nagrepresent siya sa church, ang Jerusalem nagrepresent gyapon siya sa church. Sumala sa Acts of the Apostle page 12 paragraph 1 og sa volume 8 page 67 paragraph 2. During ages of spiritual darkness, the church of God has been as city set on a hill. Dito gyud kay para makit-an siya. Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk in the light that God has given. Jerusalem was favored of God as depositary of sacred trust. Muna siya ang English siya. City o Jerusalem. Parehas na siya. Nag-represent sa church. Okay? Sa matag panahon man na siya, kay kung imbasaw ng 11, from age to age, from successive generation, matag panahon ba? So, naagay church ang Ginoo. Puro na siya nag-represent sa church. Okay? Kining Ezekiel 9, verse 6, ingon diri, slay utterly old and young, both men and little children and women, but not come near any man upon whom is the mark. So, ayaw mog duol ang katong 5 slaughtering angel ay mog duol sa kinsang tao nga naay silyo ug inyong sugdan ang paghukom sa kung sanktuaryo. So ang sanktuaryo gihapon nga gisgutan diri mao gihapon ang iyang simbahan. Here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. Maogi first, dili na siya last. Mao na siyang Ezekiel 9, church good ang igo ana. Israel ug Huda, dili Babylon kay ang 7 last plagues Babylon man to siya. So, gisgutan pud sa TM na begins at the sanctuary. Kay gisgutan man dito na begin at may sanctuary. Asa tong sanctuary? Mong iglesia. Gisgutan pod His church and destinies of nation is carrying forward the last work to be accomplished to this world. To His angels, He gives the commission to execute His judgment. Judgment pero magsugod siya sa iyang sanktuaryo, sa iyang iglesia. Siyempre, unahon yun niya iyang iglesia. Kaya mo itong mulaw cry. Karon kung atong tunan, mao gihapon na siya komentaryuhan gihapon sa great controversy, yung begin at my sanctuary, Ezekiel 9, the work of destruction begins. Dili last, kaya ang 7 last plague, last man to. Tapos ingon, now the angel of death goes forth, represented in Ezekiel's vision by the men slaughtering weapons. So naay mga weapon. Samantalang sa 7 last plagues, bayals, panaksan, mangkok, dili weapons na espada. There is Ezekiel 9 sa church, pagasugdan, ang paghukom, espada ang gigamit. Kinsa may maigo sa espada? The false watchman. Muna siyang false watchman. Ingon dere, the work of the destruction begins among those who have professed to be the spiritual guardians of the people, the false watchmen. So, big sabihin, watchmen, mga leader ba? Mga naay katungdanan.
are the first to fall. There are none of pity or spare. Men, women, maidens, and little children perish together. Judgment man wala na may mercy ang Ginoo. Ang judgment, sige Brad. Kami tagang sword yan ang isbatan or kwan. Dili na para sa iyang word. Pulong, dili. Kay judgment gani, di na pulong. Kaya ang pulong niya, makaayo man. Kinis siya, makadaot man Destruction man ang judgment. So, sir, literal din ang sword. Oo, literal din siya. Sama ni siya sa girahon unta sa Syria ni King Sennacherib ang Huda. Pero nagpadalang Ginoo anghel usa gipatay ang 185 na soldier sa usa ka gabi. Literal gyud to kay di man ka mapatay kung symbolikal na pagpatay na So, ang sword Sa nakalink niya ang investigative judgment. judgment man siya. So, ang investigative Distraction man Ang distraction patay na siya. ang investigative judgment, Siyempre, ang Ginoo to as most holy place. Ang tawag ato investigative judge, investigata. Pero wala pa ta kanang executive judgment. So ginauting kay dito mga palangalan, mga record. So pagkahuman ato, executive na to. So kini siya executive yun ni siya sa mag-una sa balay sa Dios. Judgment yun ni siya, dili yun ni siya na pulong si Ginoo kay makaayo mo to. Kini siya distraction yun ni siya. The work of judgment begin. Ang pag-judge ana, syempre, kung ano na imo mga binuhatan. So, daw siya makadagang daw sa executive judgment. Pero, executive judgment. Pero na, lahat po itong Oh. So diri siya, ang Ezekiel 9, literal gid na siya matuman. Kay judgment man ni siya. Study the 9th chapter of Ezekiel, these words will be literally fulfilled. Yet the time is passing and the people are asleep. Nilabay na lang panahon, tao tulog, they refuse to humble their souls and to be converted. Not a great while longer will the Lord bear with the people who have such great and important truths revealed to them, but who refuse to bring these truths into their individual experience. So, dawata, wala po kinabuhi. Ingon din, the time is short, God is calling. Will you hear? Will you receive His message? Will you be converted before it's too late? Soon, very soon, every case will be decided for eternity. Darita, sa manuscript release gihapon, in the 9th chapter of Ezekiel is portrayed the faith of the men of responsibility who have not glorified God by faithfulness and integrity. Read this chapter. Unsa na chapter ang basahon? Ezekiel 9. Di man isulat sa propeta na basahag yun ninyo, tunig yun, kung nahitabo na ni, useless naman to. Ingon dere, notice especially verses 4 to 6 quoted, at the time appointed, the Lord God of Israel will do His work most thoroughly. Kay kinsa nga buhat, Ginoo ang mubuhat ana. Kanus in the last days. Sa last days na siya ang Ezekiel 9, sumala sa spirit of prophecy. We are amid the perils of the last days. The time will soon come when the prophecy pag prophecy gani, dili na tong history, propesya of Ezekiel 9 will be fulfilled. That prophecy should be carefully studied, for it will be fulfilled to the very letter. Una siya. So, dirita. Sa Ezekiel 9, punom ka mga manlunda. Ang 5 na slaughter weapon. Ang usa, sealing angel. Dito sa 7 last plagues, pinadayag 16, 7 ka anghel, diha pa lang unong diri 7 dito. Ang 5 espada, sealing angel ang usa, pero kini, mga panaksan, iyabo, dili tigbas. Ato na siya, usaw-usahon karon. So, unom ka mga manulunda. Lahi ang unom sa 7. Lahi pod ang ilang mga gigunitan. Espada ni, dito, Baals. At ang usa sa unom, one man among them, ang usa sa unom, sealing angel. Mo ni siya. Ang 5, slaughtering weapon. Ang usa, sealing angel. Atong basahon. They will fall in the general destruction of the wicked, represented by the work of the 5 men bearing slaughtering weapons. So 5 lang siya, kaya ang usa sealing angel man to. No, next, mabasa pod. Who stand in the counsel of God and receive the mark is described in the order to the 5 men with slaughtering weapons and begin at my sanctuary. So 5 ragid na siya ang may slaughtering weapon. Usa lang ato ang sealing angel. So dirita. So 7 last plagues ta. So lahi na ni siya. Kay kini ang sa ni siya muigo.
sa Israel ug Huda. Sa 12 tribes ra ni siya. Sa iyang katawan, sa church ra ni. Ang 7 last plague sa Babylon to siya. Kini, 7 angels na ay 7 vials. Iyabu. Walay siling angel diha. Sa 7 ka mga anghel, walay siling angel diha. Karon, vials ang gunit nila, ibobo. Ang una dito sa kalibutan, tapagkahuman, magkabaton silag mga samad, ngul-ngul na samad, ang mga maiguan na kadtong nas Babylonia. Wala sila midawat sa silyo, midawat sila sa marka sa mamanap nga mapintas na nag-worship sa image. So, muna ang una, ang ikaduha, gibubo dito sa dagat, tapos ang dagat nahimong dugo, tapos ang mga may kinabuhi dito, nangamatay. Ang ikatulo kamulunda gibubo dito sa mga suba, dito sa mga tuburad, mga poles, nahimo gihapong dugo. Ang ikaupat, gibubo dito sa adlaw, tapos ang adlaw nakahimo na sa pagsunog sa mga tao. So sunog ang mga tao sa kainit, muna siya ikaupat. Ang ikalima, gibubo sa anghel ang panaksan, tapos unsa ngit-ngit, gabi ka ngit-ngit, tapos gipasipalahan nila ang Ginoo sa langit. Kay ngano man, tungod sa ilang kasakit, tungod sa mga samad, wala gyapon sila magbasol sa ilang mga sala. Di naman gid na sila magbasol, no? Sa ikaunom, gibubo gihapon ang panaksan dito sa Great River sa Euphrates. Og sa 13, migawas sa baba ang tulo ka mahugawng espiritu sama sa baki, sa baba sa dragon, sa baba sa hayop, og sa baba sa false prophet. So tulo ang gisgutan diha. Naay dragon, ang yawa, naay hayop, naay false prophet. So mo na siya. Ang ikaunom. Ang ikapito, na pagbubo dito sa hangin. Tapos naay usa ka dakong tingog gikan sa templo sa langit, gikan sa trono, na nag-ingon, nabuhat na. Og dihay mga kidlat, mga tingog og mga dalugdog, og dihay usa ka makusog nga linog nga wala pay ingon sukad na may mga tawo sa yuta. Linog na hilabihan kadako og hilabihan kakusog. Earthquake grabe kakusog na wala pa gud siya may tabo. Ingon diri ang mga syudad sa nasod ng lumpag guho dakong Babylonia sa tubang sa Ginoo aron sa paghatag niini sa kupa sa bino sa kabangis sa Ginoo. Og ang tanan nga mga pulo nga kalagiw og gikan sa langit nahulog sa mga katawhan ang usa ka dakong ulan nga ang kibug-aton niya kay 50 kilos. Grabe. So mao na siya ang 7 last plagues. So lahi ra gyud. Karon ang Ezekiel 9 sa Israel ug Huda ra gyud na moingo sa church. Sa iyang katawhan. Sugod pero wa magtapos. Ang 7 last plagues 7 dili 6 dili slaughter. Bials saya bials. So sa Babylon na siya. So wala yung general slaughter sa Babylon. Ang gihisgutan ra ditong general destruction of the wicked in the church. Sa church ra siya gitawag gyapon siya general kay sa tibuok kalibutan ba siya na naay church. Sumala sa atong mabasa, ang kini nga plague di ni gid siya mamatay. Kay kung mamatay ni siya, sikan kami na may mamatay, di ba didto man mamatay na tanan ang mga buhi katong pinadayag Uno City, makakita tanang mata ta sa himaya sa Ginoo mamatay. So sakiton man siya kay tingaling mamatay na hinuong ka sa unang plagues pa lang, wala. Kinahanglan hudton gyud tong 7. Kay lisod man ang mamatay ka sa usa lang, di usa ra ka plagues dili 7. So muna siya 7 gyud. Di man mapito kung usa pa lang patay na. So wala siya dito na mamatay sa himaya. So lahi na siya nga judgment. Lahi man na siya nga periodo sa time. So naay period of time. Ang judgment dire sa dili mo tuo ang Ezekiel 9. Ang judgment dire 7 gyud dito sa Babylon sa Revelation 18. Ngayon dire, pangutana, ang 7 last plagues, asa ba siya mahulog? Sa Laodicea or sa Babylon? Siyempre, atong gibasa ganina, dito gyud sa Babylon. Kay plagues man na, ang isabi to, the slaughter as described in Ezekiel's prophecy takes the lives of only those wicked who are in the house of Israel in Judah. Ezekiel 9, the church. Whereas, the destruction of the plagues fall upon all who are found in Babylon. Revelation 18:4. After the Lord has proclaimed, come out of her my people. So, sa Babylon man to.
And after they have responded and thus separated themselves from those in Babylon. So, plagues ang muiggo dito. Samantalang kini, ang wicked, ang mga dautan sa Huda ug Israel, sa church. So, ang destruction sa Ezekiel 9, therefore, can apply to her communicants only as an example or forerunner of the 7 last plagues. Moreover, his people, the ones who are marked by the angel according to the Ezekiel's prophecy, are not called out, but rather are left in. So, ang paghukom sa church, gikan sa pure, kuhaon ang hugaw. Ang church, composed sa pure, kuhaon sa church ang hugaw. Sa Babylon pod, hugaw, kuhaon ang limpyo. O, come out man siya, kuhaon limpyo. So, sa church, kuhaon ang hugaw. Dire, kuhaon ang limpyo. Sama na siya ang kalainan. In the last analysis, the unrepentant sinners who are now in the church may never see the 7 last plagues, while others who are now in the world will, in the time of the loud cry, yet have opportunity to be squared for the building and be measured with the living stone, or else to suffer the consequences of the plagues. Samo na siya ang comparison diha. Ay, maraming itong gawas, kaya nang pagkinigayonan, kaya nasunod nga, Puro mananay kahigayunan. never see. Oo, matunghugaw. Ang mensahe sa church, kinahanglan mabalaan ka sa mensahe, makabarog ka sa mensahe. Kung sa mensahe diya, kay ang whole armor of God, mao man ang Bible and Spirit Prophecy. Kung saan kahayag sa Biblia o Spirit Prophecy, mutoy imoy kinabuhi. Kung mapakyas ta pag kinabuhi, dito ta sa destruction sa skill 9, sa iyang katawhan. Duha na siya ka-harvest. Mo na sa Matthew 13, to harvest. First fruit, di man pwede na first fruit na walay second. So ang second harvest mo na ang great multitude sa Babylon. Ang first harvest sa church kay first fruit sa Sa Ezekiel ang first harvest. Second harvest sa Revelation. 18. Oh, come out. Wala na ako'y mga karnero, wala sa turil. So muna siya. Pero, brother, kanang murag mas bita na ang kanang Ezekiel 9 kay di man mag-antos patay man dito. Rin na kay daghan naman pud kay gikuan. Daghan kaayo oy. Karon halimbawa kung ang 70 Adventist makasway, di man hingato ang Ginoo, dito ra ka sa iyang judgment. Dito man ang gihatag sa imo Ezekiel 9, dil alang buhion kus Ginoo dadon ka pa dito sa di na kaayo may justice na daw kay Adventist dito pa makuan, di ba? Kapag gingon nga hugaw sa church. Ang hugaw sa church gikan sa limpyo kaon hugaw. Kapag gikan sa limpyo kaon hugaw. Asa mo tong ibutang ang hugaw? Wala na to. So, patay na. Slaughter na to. Tuto sa Dili na. Gigi, patay naman to. Ay, nga, labi na po kaya injustice ako. Injustice na po. Butang mo na po dito. Wala na. Separate na to. Final sa Na po yung final. Ang hugaw, gato sa sigan para kung pag-inusol, so napunto sila yung panahon. Ang tawa, no? Ngayon man ito nga, what is sila Patay gini. pero Patay. ilang po sa Ginoo. So, Patay na. kalibutan ko sila dito, di naglang. So, kini Ezekiel 9, dili ang 7 last plagues. So, namanggoy mga sulat Sister White na murag sa tanaw sa uban, na dili na sila hinumutuo kay murag contradict. Di man gud na siya contradict. Kay kung contradict, daghan ko'y basahon sa imo na Bible word for word na murag contradict, pero ang gihatag man gud sa Ginoo na mensahe niya na nga panahon. Sulat si Sister White ana, napo siya gisulat diri. Kay progressive man ang kamatuoran. Progressive siya ba? Na ay in every age there is a new development of truth. Progressive na siya. Ang uban moingon na tan-awa. Ang pinadayag, I heard the number. Pero pag abot dito sa sulat Sister White, I saw the number. So contradict. At para itong na-istorya na ko na theologian dito sa AUP. Mo siya, contradict yun, Brad. Ko na, imong hunahuna ang contradict kay ang author na parihara. Sa vision ni Kuan, heard, nabati niya. Nabati, wala niya maihap kay ihapon ni mo 144,000. Grabe po. Ang ginuray makaihap sa kay buhok na to, maihap man. I heard, nabati ra niya. I heard the number. Pag-abot kang Sister White, progressive ba? I saw the number. Kitaan yun niya kay nakitaan ganin niya ang litra sa mga pangalan. Nakitaan yun niya ang number. Muna siyang progressive. Dito kang Miller, wa siya kasabot na may heavenly sanctuary. Pag abot na 70 Adventist, heavenly. Progressive. Sawa na siya.
So importante gihapon ni siya na atog yung makitaan ang kuan si Ginoo. Ezekiel 9 comparison sa Ezekiel 9 at saka sa 7 last plagues. Importante na siya. Mao ganito ang sa pag-abot ni Kristo, ang mga eskriba, mga pariseo, wag yun sila kay ngano man. Wa man yun kay ang ilang gitun-an ang gusto ra man nila. Pilion ra man nila ilang gustong tunan o sabton. So pag-abot sa Ginoo, kontrahon yun nila ang Ginoo. Okay? Mupiyong naman lang sila sa kamatuoran kay volume 5 728. Jews were looking for the Messiah. Ang mga Hudyo nagtudlo gyud na siya sa Messiah na moabot. But he did not come as they had predicted that he would. And if he were accepted as the promised one, their learned teachers would be forced to acknowledge that they had erred. These leaders had separated themselves from God, and Satan worked upon their minds to lead them to reject the Savior. Di gyud sila mudawat kay maglisod man sila angko nasayop sila. Their leaders would be forced to acknowledge na sila'y nasayop. Kay wala man miabot ang Misaya sa ilang gi-expect karon. So, para mapagtakpan ang ilang sayop, mukontra sila sa Ginoo. So, ingon diri dayon ta. Kay di man to nato gitudlo, ato ning kuanon, kay lahi ra ni iyang gisulti. So, ingon diri, this leader had separated themselves from God, and Satan worked, separate naman sa Ginoo, work upon their minds to lead them to reject the Savior. Rather than yield their pride of opinion, they closed their eyes to all the evidences of His Messiahship. Gipiyong na lang nila ang ilang mga mata sa tanang ebidensya sa pagkamisaya. And they not only reject the message of salvation, gi-reject. Wala gyud kay mabasa dito na mga may naluwas ato. Musimpatya ka lang ato, apil bisan sa distraction nila, kura datam abiram, simpati ra man tong uban. Simpatya lang sila. Ingon diri, only reject the message of salvation for themselves, but they still the heart of the people against Jesus. Their history should be a solemn warning to us. Ang history kaniadto, solemn na warning sa ato karon. We need never expect that when the Lord has light for His people, magpadala siya o kahayag siyang katawan, Satan will stand calmly. Kung ang Ginoo magpadalag kahayag sa iyang katawhan, ang kaaway mag-relax lang, dili redouble iyang trabaho by and make no effort to prevent them from receiving it. He will work upon minds to excite distrust and jealousy and unbelief. Ganang di mo to. Let us beware that we do not refuse the light God sends because it does not come in a way to please us. Kadalasan, ang kamaturan, di na to gusto ba? Resultuhan ba? Labi na kung wala gitudlo. Di kita mo to, kaya wala na gitudlo sa leader. Muna siya. So, ang gigamit gani sa Ginoo, mga mangingisda, mga kuan. Kay kung majority dito, mga professional, mga doctorate, mga kuan, dili sila mosalig sa Ginoo, mosalig sila sa ilang ugaling kung kaalam. Graduate ko sa Luma Linda, graduate ko sa, Doctor of Divinity, doctorate, So, muna mga leader, nalilamon sila sa ilang kuan ba. So, muna siya, their history should be a solemn warning to us. Ang kalain ra gyud ani nga mga leader kay dili sila musunod kini pait baya ni siya. Let not God's blessing be torn away from us because we know not the time of our visitation. If there are any who do not see and accept the light themselves, let them not stand in the way of others. Let it not be said of these highly favored people as of the Jews when the good news of the kingdom was preached to them, ye entered not yourselves, and them that were entering in, ye hindered. Di sila gusto mudawat, pero ang uban anginon nila na dili pud mo pa nila pa dawaton. Mura na kag nagdugang sampa kay pito kapilo baya kanang sa early writings 285 ang madawat at tenfold man siguro kay nahimo ikaw nakaamong nawala mi basulay. At 10 times no sa early writings 285 man siguro na 10 times ang
Mga minutes, nasa early writings na siya. 10 times ang makuha kay basulay man ang anak sa ama ginikanan, ang ginikanan sa anak. Pag basulay nila, lingi naman sa pastor, ikaw ang hinungdan. Mas panalitan po ito, kinatong dito ng leading yung pahingon sa distraction. 10 times ikaw gagatisin. Ikaw rin nagbitan ako. Pero ang mao ni siya ang advantage aning pagtuon na to. Ang advantage ani mo ni, tutihan ta mo. Ang nakapaminaw, pag anis ka, halimbawa kining atong gitun-an, usahay ang sayop, musupak ra gyud na siya. So kini halimbawa kini sayop. Halimbawa, sayop. 7 last plague siya gyud, wala isikil 9. Ang kanindot ani kung nakakuha kag sayop, ipahibalo sa Ginoo, sayop na. Pero pag makareject kag sakto, mo na'y problema. Kay di naman tumubalik, labi na mulaban ka sakto. Beware rejecting of present truth. Ginabukan kailangan sulayitan ng espiritu. At least imong napaminawa na, imong na timbang-timba agay sayop yun. Kay di man ka ingon sayop kung wa ka paminaw. Sulayitan ng espiritu kung siya iya sa Dios. Pag nasulayan ni mo gani gitawag na prejudice kay wa man to sila magsulay. Sa'yo po, i-present kung saan sakto. Oh, pag moingon ko sayop man na brad, mo niyan kamaturan. Present ako sa imo. No matter na-insulto ka or makuhan. Kay kung kini sayop, ato na siyang tanggalon. Tanggalon nato ni tanang mga passage diri. Tanggalon nato ang mga passage. Kini mga passage niya. Kini PM dili na all scripture. Kini mga passage na mubarog magyud ni nakamatuoran. Especially na closing word po na siya. May adili na ni kay gidugang na ni si daw i-prove daw na gidugang. Sa na siya. Kini atong mga gipambasa. Kini hantod kung di na gyud ta mo to, di na gyud ta mahimong Adventist kay musupak man ta ani. So daghan man ni siya mga pabasa, pero ang kanindot lang yun kung makakuha kag sayop, kung honest gyud kas kamatuoran, ipahibalo gyud sa Ginoo, brad, sayop na siya. Ipakita gyud sa Ginoo ang tanang ebidensya. Pag doubt, plenty of room sa doubt. Pero ang kaganindutan lang siya nakabati ka, makatimbang-timbang ka, kadi man ka makatimbang-timbang kung wala ka makasulay. Di ba gingo dito, prove all things, hold fast that which is good. Oh, sulayitan ng espiritu. Muna ako di ko mahadlok mo sulay. Di po ko mahadlok maminaw, kana mag-present sila. Sige, sa mga ato ng lingkuran o 2 ka oras, 3 ka oras, ay ato gina siya lingkuran. So, mo na siya, kini, kamo, ako na, to naman ko ani, kamo timbang-timbang yun mo. mag personal study yun. So, kina, wala na ikuan. Dito tayo present sa Joshua. Pwede. Basta, Pero sa Bado, pastor. aw karon Sabado, pero sipan. Oo. Atong lagi pang mga buwan, Kinsa man to bisita ra may nakalagay dito. Lesson, bisita. Kailang ay. bago Announcement. gasong ikot ang emergency. Kasi nasa ikot niya, baga niya, Di, last option lang. Magandam-andam lang ko kung say sa may maayo na tong kuan. Kini nindot gyud unta. Pero ako man pug ginatan-aw gud kung prophecy wa tong dadon. Usahay majority diha murag mo kuan sila. Sa man ni murag. Ang uban pod dili sila ka kuha, dili siya mulaayan sila kay dili sila kasabot ba karili. Ang uban kuan sila ganahan sila kay murag mag kuan sa ilang understanding ba. Oh, Makabantay. kuan sila naing ana. Ang ato ginatun-an ato mga events kay importante man ni chain of events man na. Dili lang mo diretso na kana sa dilo si kan coming dayon ba. Uon sa una lang kung napay mga event diha na surprise ka kay bal mataranta ka ba. Si ang giingnan wala na si Dodo, naron pa dito sa proyek. Kung magsusunod na iyak ko na ito sa So, yeah. Rita, may mo pray si Juan, Brother GC. Pwede sila din. Hanggang sila magkakaroon sila. Ibang tinamok sa tuon, sa pulong, sa tagna, sa mga muna, sa mga pangitabo, dito kami hanggang mga pinatapos, mga anakan, mga sa masay.
tauhan walang sa kapusan. Kapag hindi Ginoo, hindi na malikon kami. Hindi usap sa pag-ambit nila ko sa pag-iisunan ang dalang pag-imakalayinan. Salamat. Pilihan nila sa Diyos. Nakalimutan, dahil sa pwede mga silid ng isang kasi. Pilihan na po. Ito sa mga kusulat. Isang parang tayo na, pero hagit sa kinabuhi. So, yun, sa mga polis na pilihanan, sa mga kanya, yung petition, wala na kami aluwas, hulay kami, marinaw, masya na tayo. Salamat dito sa tanan, sa pagtuban, sa lugma, wala niya ang kanang aktiban sa kasalan sa masala, pangayon, yung sa sigurong bilang sus na mong liwasan. Amen. Okay, may gabi eh.